Ayan mga ka-DIY oh, gumana. Ayun oh, ang taas ng harvest. 5 volts at 1.44 ampere. Ayan, napakataas niyan mga ka-DIY oh. Ang taas talaga, kaya good na good talaga yung solar panel natin. Welcome back sa aking video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay meron po tayong panibagong i-review ngayon ano. Bali ito po ay solar panel ng mga bagong version na nabibili sa Shopee at Lazada. Ayan no. May kasama na po siyang charging port. Okay, bali susubukan po natin ito sa mga DIY project natin na ginagawa ano, at aalamin natin kung only charge na nga ba ito at okay nga ba ito gamitin sa ating mga DIY project at sa phone. Okay? Bali ituturo rin sa inyo kung paano nito pakikinabangan talaga ng maayos ano, at mairerekomenda ko rin sa inyo na gumamit kayo ng mga power bank para masulit nyo, kasi kapag di nyo po ginagamit yung na-harvest nito ay sayang naman ano. Okay, bali testing natin kung legit nga ba yung mga ganitong solar panel. Magandang mapanood nyo tong video na to kasi makakatipid kayo dito na at malaking tulong to sa inyo. Okay, bali ito po yung laman nito mga ka-DIY no? Nabili ko po ito sa Shopee ng halos halagang 300 lang mahigit ano. At ang laman po nito ay ito na kagad, solar panel na po kagad yung bubungad sa inyo at yung kanyang charging port. Ayan. Okay, bali yung charging port niya nakasama ay ito na po ano, halos kompleto na. Mayroon pong DC jack. Ayan, tapos USB. At ayan, mayroon din pong DC jack na maliit. Ayan, napakaliit niyan. Tapos type C. Ayan, sok na sok yan sa ating mga emergency light na type C no, charging. At itong ano natin, DIY portable pan natin. Sok na sok din yan no, kasi yung charging na ilagay natin dito ay type C din. Kaya good na good yan sa mga DIY project natin na ginawa na mga type C at power jack yung charging input. Okay, bali yung specs niya sa likod ay ito no. Bali yung maximum power niya ay 15 watts at ang voltage na Pmax ay 6 volts. Current at Pmax niya ay 2.5 ampere. Mataas na po yan mga DIY. At open circuit voltage niya ay 7.2 volts. Tapos yung source circuit current niya ay 2.75 ampere. Mataas na yan mga DIY. Bali testingin natin yan ngayon sa mga DIY project natin nagawa kung legit nga ba yung ganitong solar panel. Okay? Bali kung gusto nyo pong bumili ng ganitong solar panel ay ilalagay ko po sa description ng aking tutorial na para hindi na po kayo mahirapan maghanap, or i-click nyo na lang po yung magpa-pop up dyan sa screen natin para hindi na kayo mahirapan maghanap ng solar panel na ganito no? Okay, bali ang gawin po muna natin ay i-set up natin to sa bubong para malaman na po natin agad kung legit nga ba ito mga DIY. Okay po ba? Okay, set up po muna natin. Okay mga ka-DIY, naka-setup na po tayo at nasa bubong na po yung solar panel natin ano? At ito na po yung dulo niya. Ngayon, hindi po tayo gagamit ng stock niya na cable kasi alam naman natin na made in China to, manipis yung wire, ay hindi kaya tumanggap ng 2 ampere nito no? Pero kung wala po kayong ibang wire na pwedeng gamitin ay pwede nyo na po itong pagtiyagaan. Ayan. Ang gagamitin po natin dito yung kayang tumanggap ng 2 ampere. Ayan yung mga pang phone talaga. Okay, type C na rin po agad ito no? Okay, bali saksak po natin yung ammeter natin para makita natin yung open circuit voltage nya dito sa ating solar panel ano? Saksak natin. Ayan mga DIY, meron tayong reading na 7 volts. Yan po yung open voltage nya, yung wala pang load ano? Okay, ngayon saksak na po natin kagad yung USB natin ano, na cable. Ngayon, ang unang testingin natin ay yung phone kung gagana siya. Ayan mga ka-DIY. Saksak na natin. Ayan mga ka-DIY oh. Hindi siya nag-charge. Oh, wala, hindi siya gumana. Pero meron tayong gagawin mamaya para mapagana yan. Okay, inuna lang natin yung phone. Hindi siya gumana. Ngayon, ang next natin ay itong DIY emergency light natin na
gawa sa LiPo4. Testing natin. Saksak na natin. Ayan mga ka-DIY, oh, gumana, oh. Nag-charge, oh. Ayan, meron tayong reading na 5 volts at 78 ampere. Ayan, charging siya. Saktong-sakto yan sa ginamit natin na charging module dito na halos 1 ampere lang talaga ang kayang tanggapin. Kaya, good na good siya sa ating LiPo4 na emergency light, ano. Ayan, ngayon, testing natin sa 18650 battery naman na ginawa natin na DIY emergency light din. Testingin natin kung gagana din siya. Iba-ibang charging module to mga ka-DIY, ano. Kaya possible meron ding hindi to gumana. Ibang charging module din po gamit natin dito sa isa na to. Ayan mga ka-DIY, oh, gumana. Ayun, oh, ang taas ng harvest. 5 volts at 1.44 ampere. Ayan, napakataas niyan mga ka-DIY, oh. Ang taas talaga, kaya good na good talaga yung solar panel natin, ano. Bali, charging module natin dito ay halos kayang tumanggap ng 2 ampere. Hindi po kagaya nitong isa natin na halos 1 ampere lang kayang tanggapin. Ito, halos 2 ampere kaya nito, no? Kung maganda pa yung sikat ng araw, sigurado mas tataas pa yan. Okay? Pero yung ganitong kataas na ampere ay good na po talaga pan-charge, ano? Kaya, swak na swak dito sa ginawa natin na 18650 yung gamit na battery. Bali TP5 1000 yata yung ginamit natin na charging module dito. Dito naman ay TP5 something, hindi ko matandaan, pero ito magkaibang module yung dalawa na yan. Tapos dito naman po na tayo testing, ano, dito sa isa natin yung DIY portable pan natin kung gagana siya. Ibang charging module din po ito mga DIY, no? Okay, bunutin na po natin, testing natin. Ayan na mga DIY. Ayun, no, yung indicator ng kanyang ano, umilaw, ano, at nagbiblink. Pero dito sa ammeter natin ay walang reading mga ka-DIY. Kaya ibig sabihin ay hindi rin siya gumana. Ayan, mapapakamot ka sa ulo kapag ganito ang naging problema mo, no? Pero meron tayong solusyon dyan mga ka-DIY pagka hindi gumana sa phone at iba nating device. Pero dito sa una nating ginawa ng mga emergency light ay working siya, kaya wala na kayo ibang bibilin or wala na kayo ibang gagamitin na module dito para mapagana, diretso saksak na lang. Pero yung purpose talaga ng review natin na to ay para dito talaga sa mga emergency light, kasi marami pong nagtatanong kung anong solar panel ba yung pwedeng gamitin dito sa mga emergency light natin na ginawa. At ito na nga po yun yung nire-review natin. Para dito po talaga yan yung binili natin na solar panel. Kaya kung ang habol nyo lang po ay charger ng emergency light, ay pwede na po talaga itong ating nire-review solar panel, ano. Okay, bali next naman natin ay papakita ko sa inyo kung paano siya mapagana sa phone at dito sa iba nating charging module. Ito sa gagawin natin, per mesh gagana na po siya, no. Okay, bali ang gagawin po muna natin ay meron lang po akong gagamiting device, ano. Papakita ko sa inyo, madali lang naman din connection nun at isa-set up ko din, ano. Okay, kukunin ko lang po muna at i-testing na yun natin. Okay, okay mga ka-DIY, nakasetup na po tayo ulit, ano. At ito po yung sinasabi ko sa inyo para mapagana nyo yung phone charger at sa iba pang device natin, ano. Ayan, bali naglagay po tayo ng step down converter dito sa isang linya ng ating cable. Okay, pumuto lang po ako ng isa dyan, tapos inilinya ko to, no. Madali lang po yung connection nito, positive negative lang po yan. Ayan, no. Ngayon isaksak na po natin siya ulit at testing natin kung gagana na siya sa phone. Okay, saksak po ulit natin sa ammeter. Yan, may reading tayo mga ka-DIY ng 5 volts. Ayan, no. Zero natin ulit itong ampere na yan. Ayan. Ayan, testing na natin ulit sa phone, ano. Ngayon medyo bumaba na po yung sikat ng araw kasi hapon na, ano. Pero testingin natin ulit. Ayan mga ka-DIY, oh. Bali ang oras po natin ay 12:57 ng hapon. Ayan, ayan, charging na po, oh. Ayan, nakita nyo naman, charging na siya. At meron tayong reading na 0.74 ampere. Medyo mababa na po yung ampere na yan kasi pa full charge na po yung ating phone. Kaya mababa na po yung ampere na harvest. Okay, pero gumana na siya sa phone, ano. Okay,
Ngayon, testing naman natin siya sa portable pan natin, ano? Kung gagana na rin siya. O, ayan, mga ka-DIY, oh. Gumana na rin siya, oh. Okay, ganun lang siya paganahin, mga ka-DIY, no? Bali, maglinya lang po kayo ng step down converter. Okay, bali, pwede na rin po yung gamitin saan natin kahit mayroon step down. Irekta nyo na rin po yung ating emergency light. Gagana na rin po yan, ano? Oh. Tingnan nyo, oh. Sa lahat na yan po yan. Hindi po katulad kanina, pag rekta lang sa solar panel ay hindi po gumagana yung phone at saka yung DIY portable pa natin, ano? Pero pag pinadaan mo po yan sa step down, lahat po yan gagana na po. Oh, kaya maganda rin po maglagay ng step down, ano? Ang kainaman pa dito, pagka maganda yung step down na ginamit, ay mas tataas pa yung harvest niyan. Kasi mas efficient to. Yung mga step down kapag ka dyan dumadaan yung harvest ng mga solar panel. Okay, ngayon alam niyo na kung paano paganahin, mga ka-DIY, ano? Baka pag bumili kayo ay magtaka kayo, hindi gumagana yung sa phone charger. Ayan, pwede nyo nang paganahin gamit po ito, ano? Bali, ilalagay ko rin po sa description ng aking video yung link nito na step down converter ko. O kung may mabibili kayo mas maganda pa dito, ay yun na po ibili nyo, no? Ayan, mapapagana na po yung phone lahat. Bali, next project natin, gagawa po tayo ng battery bank, ano? At susulitin natin yung harvest ng ating solar panel na ni-review. Okay. Ngayon, alam nyo na legit talaga yung solar panel na ginamit natin, mga ka-DIY, no? At mataas talaga yung harvest niya, no? Kanina nakita niyo naman halos 1 ampere 1 ampere talaga mahigit yung harvest niya. Okay, sana may natutunan kayo sa aking maikling video at huwag niyo po sanang kalimutan suportahan ang ating Facebook page at YouTube channel. Kaya huwag niyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po, maraming salamat.